Wala na siyang pag-asa pang mabuhay. Ang maikling pangungusap na ito, na parang isang hatol na kamatayan, ay lumabas mula sa mga labi ng isang pangkat ng mga pinakamahusay at pinaka-espesyalistang doktor sa Estados Unidos. Si Sophia Miller, isang 13 taong gulang na dalagita, ay humarap sa isang misteryosong sakit na biglang sumalakay sa kanyang katawan. Bagamat sinubukan ng mga doktor sa buong mundo na alamin ang dahilan, walang makapagbigay ng tiyak na diagnosis. Hanggang sa wakas, natanggap ng kanyang mga magulang ang pinakamahirap na pahayag. Wala na talaga kaming magagawa. Maghanda na po kayong magpaalam sa kanya. Sa Estados Unidos, isang lupain na kilala sa pinakamodernong teknolohiyang medikal sa mundo, ang buhay ng munting dalagita ay unti-unting pinabayaang mamatay. Ngunit habang kinakain ng kawalan ng pag-asa ang puso ng mag-asawa, ang salita ng isang doktor ay nagbigay ng munting liwanag. Marahil, may paraan ang mga doktor mula sa Pilipinas. Ang mga salitang iyon ay tila hindi kapanipaniwala para sa isang kalagayan na tinaguriang walang lunas. Makakatulong ba talaga ang medisina mula sa Timog Silangang Asya, tulad ng Pilipinas? At kung magdesisyon si Sophia na maglakbay para magpagamot, anong kamangha-manghang pagbabago ng kapalaran ang kakaharapin niya? Dadalhin kayo ng kwentong ito sa likod ng mga eksena kung bakit napilitang sumuko ang mga doktor Amerikano, ngunit ginamit lamang ng mga doktor Pilipino ang ilang oras upang mag-diagnose at baguhin ang kanyang tadhana. Subaybayan natin ang kwentong ito. Si Sophia Miller ay nakatira sa New York. Dati, siya ay isang masigla at masayahing dalagita, kakagaling lang sa kanyang 13 kaarawan. Mahilig siyang mag-aral at makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Ngunit may malalim na alalahanin si Sophia. Ang kanyang katawan ay mas mahina kaysa sa iba. Madalas siyang lagnatin, hirap huminga, at palaging lumiliban sa PA. Kahit na inalagaan siya ng husto ng kanyang pamilya, sinubukan pa rin ni Sophia na sulitin ang kanyang buhay. Ang magising, kumain ng almusal, maligo, pumasok sa paaralan, at makipaglaro sa mga kaibigan ay ang pinakamahalagang sandali para sa kanya. Ngunit isang araw, gumuho ang kanyang simpleng gawain. Ilang buwan na ang nakalipas, mabilis na lumala ang kondisyon ni Sophia. Ang inakala nilang karaniwang lagnat ay naging bangungot. Ang mataas na lagnat ay hindi bumaba, kahit ang tumayo ay nakakapagpahingal sa kanya at hindi na siya makakain. Sa huli, napilitan siyang manatili sa higaan. Mabilis siyang dinala ng kanyang mga magulang sa ospital. Ngunit gaano man karami ang ginawang pagsusuri, lahat ng doktor ay nagpakita ng parehong resulta. Walang nakitang abnormalidad. Ang paghahanap ng sanhi ay parang paghahanap ng karayom sa karagatan. Hindi sumuko ang kanyang mga magulang. Dinala nila siya sa mga sikat na ospital sa Amerika at nakipagkita sa mga top-level na doktor sa bansa. Ngunit walang sinuman ang makalutas sa misteryo ng sakit ni Sophia. Ikinalulungkot namin, wala na talaga kaming magagawa. May mga doktor na nagsabi pa nga, wala na itong bata. Si Rachel, ang kanyang ina, ay humiyaw sa kalooban dahil sa sakit. Wala na ba talagang ibang paraan? Kahit anong uri ng paggamot, tulungan niyo lang ang anak ko. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay katahimikan, na para bang sinasabi sa kanyang panuorin ang kanyang anak na dahan-dahang mamatay sa harap niya. Hinding-hindi ko ito tatanggapin. Kahit gaano kaliit ang pag-asa, hahanapin ko ang paraan para tulungan ang anak ko. Sa gitna ng kadiliman, patuloy na nagsumikap si Rachel na maghanap ng solusyon. Isang araw, naglabas siya ng sama ng loob sa isang kakilala. Wala na bang ibang lugar, kahit saan, na may magaling na doktor na makakatulong kay Sophia? Ang kakilalang iyon ay sandaling nag-isip bago nagsabi. Kung sa bagay, may narinig ako na ang Pilipinas ay may world-class na team ng espesyalista, lalo na sa mga sakit na hindi napapansin ng mga Western doctor. Sila ang tinaguriang Center of Tropical Medicine sa Asia at kilala sa paggamot sa mga kaso na sinukuan na. Nanlaki ang mga mata ni Rachel. Ang Pilipinas? Ang impormasyon na natanggap niya ay tungkol sa isang grupo ng mga doktor mula sa isang nangungunang universidad sa medisina sa Maynila na may espesyal na kaalaman sa pag-diagnose ng mga sakit na tropikal at mga bagong usbong na sakit. Totoo bang may ganyang team ng doktor? Muling bumilis ang tibok ng puso ni Rachel. Agad siyang naghanap ng impormasyon hanggang sa makuha niya ang contact number. Wag po, pakiusap, tulungan niyo ang anak ko. Tumawag si Rachel sa kabilang kontinente habang nanginginig ang mga kamay.
Ikinuwento niya ang lahat ng sintomas at ang mga diagnosis ng mga doktor Amerikano. Ang sagot mula sa Maynila ay dumating sa isang kalmado at banayad na tono. Naiintindihan ko po, medyo kritikal ang kondisyon ha. Ang boses na iyon ay kay Dr. Emmanuel Manny Reyes, isa sa mga espesyalista sa Filipino Medical Team. Gusto namin siyang masuri kaagad. Pero kaya po ba ni Sofia na maglakbay patungong Pilipinas sa kalagayan niya ngayon na halos 20 oras ang biyahe? Ang tanong na iyon ay parang kidlat na tumama sa puso ni Rachel. Alam niyang hindi kakayanin ni Sofia ang napakahabang biyahe sa eroplano. Kahit gaano kami kagusto, natatakot akong hindi na umabot ang anak ko sa Pilipinas, sagot ni Rachel habang nanginginig ang boses. Nagsimulang umagos muli ang luha ng kawalan ng pag-asa. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot. Naghanda na si Rachel na tanggihan, ngunit ang narinig niya ay halos hindi niya pinaniwalaan. Kung ganoon, bakit hindi kami na lang ang lumipad papunta sa Amerika? Ano po? Ano ang sabi niyo, Doktor? Opo, kami na ang pupunta sa Amerika. Ang sagot ni Dr. Manny Reyes ay matatag at puno ng malasakit. Ihahanda namin ang pinakakailangang kagamitan para suriin si Sofia mismo sa inyo. Kung hindi makakagalaw ang pasyente, ang doktor ang dapat na magpunta sa kanya dahil ang buhay ng pasyente ang pinakamahalaga. Napahagulgol si Rachel kaagad, ngunit hindi ito iyak ng kalungkutan. Ito ay luha ng labis na pasasalamat. Salamat po, maraming salamat po. Ilang araw lang pagkatapos, mabilis na dumating ang Filipino Medical Team sa New York. Nang makita ni Rachel ang grupo ng mga doktor na Pilipino na naglalakad sa airport, pakiramdam niya ay may mga anghel na dumating para iligtas sila. Ang team ay binubuo ng mga espesyalista sa internal medicine, neurology at infectious disease. Hindi sila dumating ng walang dala, kundi may mga specialized diagnostic equipment na dala sa kanilang mga bag. Ngunit nagsisimula pa lang ang laban. Nang dumating ang Filipino team sa bahay ni Sofia, nakahiga ang dalagita at mahina ang paghinga. Ngumiti siya ng bahagya sa mga bisita. Sila po ba ang mga ate at kuya na Pilipino na tutulong sa akin? Oo anak, gagaling ka na, pag-alo ni Rachel sa anak. Ngunit may takot pa rin sa kanyang puso paano kung hindi rin makahanap ng lunas ang mga doktor Pilipino. Agad na sinimula ni Dr. Manny Reyes at ng kanyang team ang pagsusuri. Hindi lang sila tumingin sa resulta ng dugo, kundi inobserbahan din nila ng detalyado ang pisikal na kalagayan, ang balat, ang reaksyon ng mga ugat, at ang pattern ng paghinga. Biglang kumunot ang noo ni Dr. Manny. Ang mga sintomas na ito, sabi ng mga doktor dito, ay hindi talaga makita ang dahilan? Opo. Walang nakakaalam, sagot ni Rachel. Ngumiti ng bahagya si Dr. Manny. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata. Hindi po. Ito ay kamukhang-kamukha ng isang espesyal na sakit. Biglang kumabog ang puso ni Rachel. Alam niyo po ba ang dahilan, doktor? Opo. Base sa mga sintomas at kasaysayan, ito ay tumuturo sa isang bihirang parasitic infection. Parasite? Ulit ni Rachel nang nagtataka. Pero hindi po ito nabanggit ng mga doktor Amerikano. Paliwanag ni Dr. Manny ng mahinahon. Ang sakit na ito ay napakabihira sa Amerika at Europa. Kaya hindi ito naisip ng mga doktor dito. At wala rin silang specific testing kit. Pero sa Pilipinas, sanay na kami dito. At mayroon kaming paraan para hanapin ito. Ginamit ng Filipino Medical Team ang mga kagamitan na dinala nila upang suriin ang dugo at tissue gamit ang isang espesyal na teknik sa ilalim ng microscope. Ilang oras lang ang lumipas. Hindi na po kami nagkamali, sabi ni Dr. Manny habang inilalapag ang resulta. May larvae ng isang uri ng parasite na naka-embed sa nervous system ni Sofia. Ito ang ugat ng lahat ng sintomas. Sa sandaling iyon, halos himatayin si Rachel sa sahig. Ang hindi mahanap ng mga world-class na doktor ay natagpuan ng mga doktor Pilipino sa maikling panahon. At nagagamot po ba ito? Nagagamot po, agad na sagot ni Dr. Manny. Sa Pilipinas mayroon kaming specific medication para patayin ang parasite na ito. Matagal na namin itong pinag-aralan at ginagamit at alam naming ligtas at epektibo ito. Ngunit sumulpot ang problema. Ang gamot na ito ay hindi pa naaprubahan ng FDA ng Estados Unidos dahil hindi ito kailangang gamitin sa mga bansang ito. Nasa inyo pong mag-asawa ang desisyon kung papayagan nyo itong gamitin. Nagkatinginan sina Rachel at Mike, ang kanyang asawa, nang may pag-aalinlangan. Gamot na hindi aprobado sa Amerika,
gamot mula sa ibang bansa. Nagsimulang sumingit ang takot sa kanilang isip. Ngunit nang tingnan nila ang kanilang anak na mahina ang paghinga at maalala ang mga salita ng doktor Amerikano na naghanda na silang magpaalam, alam nilang wala na silang mawawala. Huwag po kayong magmadali. Pag-usapan muna ninyo, sabi ng doktor Pilipino ng may pag-unawa. Habang naghahanda ang Filipino team para sa paggamot, nakaabot sa kaalaman ni Dr. Robert Harrison, ang dating attending physician at maimpluwensyang doktor sa sikat na ospital, ang balita. Mahigpit siyang tumutol. Hindi ko pahihintulutan ang paggamit ng gamot na galing sa ibang bansa o hindi kilala sa ilalim ng aking pananagutan. Sigaw ni Dr. Robert na ipinagmamalaki ang pamantayan ng medisina Amerikano. Ang aming medisina ang number 1 sa mundo. Kung hindi namin mahanap ang dahilan, ibig sabihin ay walang lunas. Ang pagpapapasok ng mga doktor mula sa isang maliit na bansa para mag-diagnose sa amin ay isang biro. Ang dignidad ng dakilang doktor Amerikano ay hinahamon. Hindi niya matanggap na nagkamali siya sa diagnosis. Nang marinig ito ni Rachel, nawala ang kanyang pasensya. Tumayo siya at tinitigan si Dr. Robert. Mas mahalaga ba ang dignidad mo kaysa sa buhay ng anak ko? Kung hindi mo kayang gamutin, umalis ka. Umakyat ang tensyon. Pumasok si Dr. Manny Reyes sa pagitan ng may Filipino na kahinahunan. Doktor, mahalaga ang mga regulasyon, pero hindi ba't ang puso ng pagiging doktor ay ang pagliligtas ng buhay? Kung ang gamot na ito ay makakagaling at pumayag ang pamilya, bakit hindi natin subukan? Ang simpleng ngunit makapangyarihang mga salita ay nagpaling-alang sa hospital board at sa huli ay pinayagan ang paggamot sa ilalim ng pananagutan ng pamilya. Nagsimula ang paggamot. Ang maliit na tableta mula sa Pilipinas ay ipinasok sa bibig ni Sofia. Lumipas ang unang araw, wala pang pagbabago. Patuloy na nagdarasal si Rachel sa tabi ng higaan. Sa ikatlong araw, nagsimulang igalaw ni Sofia ang kanyang mga kamay. Nagsimula nang mamula ang kanyang mukha. Lumapit si Dr. Manny Reyes para suriin siya ng nakangiti bago kumuha ng isang bagay mula sa bulsa ng kanyang coat. Sofia, may regalo ako sa iyo, anak. Kinuha niya ang isang maliit na pinong habi na supot na may lamang maliit na medalyon na tinawag ng mga Pilipino na anting-anting o agimat at isang maliit na piraso ng puting tela. Dito sa Pilipinas, naniniwala kami sa pananampalataya at lakas ng loob. Ito ay isang anting-anting na magpoprotekta at magpapatatag sa iyo. Ang tela na ito ay may nakasulat na pag-asa. Dahan-dahang itinali ni Dr. Manny ang isang puting pangtawid sa kanyang maliit na pulso. Naniniwala kaming mga Pilipino na ang pananampalataya at lakas ng loob ay nagpapabilis ng paggaling. Hindi mo dapat bitawan ang iyong pag-asa. Tiningnan ni Sofia ang puting sinulid at ang silk pouch ng may labis na pasasalamat. Salamat po, doktor, sabi niya. Niyakap niya ang supot at naramdaman niya ang init na nanggagaling dito. Napaluha sina Rachel at Mike. Hindi lang gamot ang dinala, kundi pinagaling din ng doktor Pilipino ang puso ng pasyente. Ito ang pagiging sensitibo na madalas mapabayaan ng medisina ng kanluran. At pagkatapos, nangyari ang himala. Sa ikalimang araw, Inay, Itay, ang mahinang tawag ay nakapagpagising kay Rachel. Ang nakita niya sa harap niya ay si Sofia, dahan-dahang itinutulak ang sarili para tumayo gamit ang sarili niyang mga paa. Diyos ko, Sofia, nakatayo ka. Napuno ang silid ng iyak ng galak. Tahimik na nakatayo at nakangiti sina Dr. Manny Reyes at ang Filipino medical team habang pinapanood ang tagpong iyon. Nagtagumpay po, napatay na ang parasite, gumagaling na ang katawan. Ang balita ng parang himalang paggaling ni Sofia ay kumalat sa buong Amerika. Ang mga pangunahing media ay nagulat sa kanilang front page, himala mula sa silangan. Mga doktor na Pilipino nagligtas sa dalagitang sinukuan ng mga doktor Amerikano. Nagulat ang lahat ng TV channels tungkol sa balitang ito. Nahanga ang mga tao sa kakayahan ng mga doktor Pilipino na mag-diagnose ng isang mahirap na sakit ng mabilis at tumpak. Pinuri ng mga netizen ang mga doktor Pilipino. Ang galing ng mga doktor Pilipino, ang puso nila ay karapat-dapat purihin. Kahit si Dr. Robert Harrison ay napilitang sumuko sa ebidensya. Naglabas siya ng press statement para humingi ng paumanhin at tanggapin ang kanyang pagkakamali. Hinihingi ko po ang inyong paumanhin at ipinapahayag ko ang aking taos-pusong paggalang sa kakayahan ng Filipino medical team. Maikling sinabi lamang ni Dr. Manny Reyes sa media,
Hindi kami nagpunta rito para magpaligsahan kung sino ang mas magaling, kundi para magpagaling dahil ang buhay ay walang hangganan o limitasyon. Ang mga salitang iyon ay naging isang kasabihan at nagtaas sa imahe ng medisina Pilipino sa mata ng mundo ng may karangalan. Pagkalipas ng ilang buwan, nakabalik na si Sofia sa paaralan. Nakakatakbo na siya, nakikipaglaro at nakakatawa kasama ang kanyang mga kaibigan tulad ng dati. Isang araw, sinabi niya sa kanyang ina nang may determinasyon sa kanyang mga mata, "Ma, paglaki ko, gusto kong maging doktor. Doktor, tulad nino, anak, tulad po ng grupo ng mga doktor na Pilipino. Gusto kong magligtas ng buhay ng iba, tulad ng pagliligtas nila sa akin." Ang pinunghabi na supot at ang pangtawid ay iningatan pa rin sa tabi ng higaan ni Sofia. Ito ang simbolo ng isang bagong buhay. Lumipas ang mahigit 10 taon. Si Sophia Miller, ang dalagitang minsan ng hinatulan na walang pag-asa, ay lumaki at nakapasa sa medical school ng Harvard University. Hindi niya kailanman nakalimutan ang malasakit at galing ng team ng mga doktor mula sa Pilipinas. Pinatunayan ng kuwentong ito na ang medisina Pilipino ay hindi nahuhuli sa sinuman sa mundo. Ito ay dahil sa kanilang specialized expertise, meticulousness, at ang pinakamahalaga, ang puso ng pagbibigay na handang magsakripisyo ng lahat upang iligtas ang isang buhay, gaano man kalayo ang biyahe. Ang liwanag ng pag-asa na sinindihan ng mga doktor Pilipino ay patuloy na magsisilbing gabay kay Sofia at sa medical field sa buong mundo.